Pisces, hello. Ito yung reading mo for August 4 to 10. Pero this is a timeless reading kahit kailan mo naman ito matsyempohan. Maraming salamat Pisces sa iyong patuloy na pagsubaybay, suporta. Para dun sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin po yung bell icon para ma-alert kayo kapag may mga bago tayong uploads. Shoutout sa ating mga nag-avail ng subscription and membership. Yung mga names nyo, i-flex ko na lang sa end ng ating reading. And regarding mga personal readings naman, yung mga interesado, mag-book, mag-inquire, dumiretso na lang kayo sa aking FB page or pakibasa na lang yung nakasulat sa description. Tingnan natin to. Ano ba itong mga energy surrounding yung ngayong August 4 to 10? Yung mga dapat mong malaman, yung mga pwedeng maganap. Sun, Moon, Rising, Venus, and Cross Watchers. O, una, meron kang number 51, Wood Tiger. O yan, may number dyan. Kung gusto mo gawing lucky number, pwede. Wood Tiger is about powerful beginnings in progress. Tapos meron ka ring number 30, Water Snake, access your inner knowing. Tapos you have number 54, Fire Snake, living from the heart. Wow, parang malawans. Dalawa yung snake mo dito, dear. Baka ano ka, hindi ko alam kung Year of the Snake ka, or Year of the Tiger. Tsaka parang mga mala fire energy. Ay, wait lang. Ito pala. Wow, ang ganda naman. Meron kang powerful beginnings and progress. Oh, baka kung ano man yung mga ginagawa ninyo, kakikitaan na ng progress. So, limbawa, meron kang ginagawa about your career or sa negosyo mo or sa sarili mo, personal, self-development, etc. Merong progress for sure. Merong mangyayaring progress. Tsaka very powerful kung may mga sisimulan ka, ayan no. Powerful beginnings and progress, maaaring yung sisimulan mo yan mag-boom, maging successful. Ang ganda, ibig sabihin magandang simula ito para sa iyo. Okay, so kung nagsisimula ka ng bagong career, no? Or bagong negosyo, kung ano man tong balak mong simulan. At access your inner knowing, this is your intuition. Kasi itong intuition mo, ito yung mag-guide sa iyo eh. Kaya siguro baka you have pwedeng nakakaranas ka na meron kang ano ba tawag dito, yung mga kutob-kutob, ayan, may mga strong, baka may mga ka dito, yung, basta malakas yung pakiramdam mo about the situation. Ang ibig sabihin lang nito, ang gamitin mong guide is your intuition. No, kumbaga magpakiramdaman mo mabuti yung sitwasyon. Ayan. Pwedeng yun kasi access your inner knowing. So, yun yung yun yung kumbaga explore mo mabuti. Ano ba yung nararamdaman mo kutob tungkol dito sa bagay na to, sa sitwasyon na to, o sa connection na to. Pwedeng yan. Parang natural na lang kasi ito eh. Kumbaga, 'di ba, yung mga tao na malakas yung intuition ninyo, parang natural na yan sa inyo. Mararamdaman mo agad kung, hindi ewan ko, feeling ko hindi ko dapat muna ituloy ito. May something deep inside of you na nagsasabi or nafi-feel mo na parang medyo hindi yata ako
yung feeling mo hindi safe or ganito, ganyan. Minsan may mga, ako may mga ganun ako eh. So, yan, pwedeng yan yung sinasabi dito. Living from the heart, ito rin yun. Parang related siya dun sa inner knowing at saka living from the heart. Ito naman is living living your life na sinusundan mo yung passions mo. Ano ba sa tingin mo? Ito ba talaga yung nagbibigay sa iyo ng fulfillment? Ito ba talaga yung nakakapagpa-inspire sa iyo? O it could be yung merong kang path na tinatahak. Kasi may beginning dito. So, nakikita ko dito, magiging powerful talaga itong beginning na to and progress na to kung i-combine mo lahat itong tatlo na to kung ano yung ina-advise sa'yo. Like, sundin mo itong inner knowing mo and sundin mo rin yung tinitibok ng puso mo. Diba? Kasi yun naman ang importante eh. Minsan kasi, napo-force tayong gawin yung mga bagay na hindi naman talaga yun yung passion mo. Kasi, halimbawa, magka-college ka pa lang. So, alam mo na talaga na gusto mong mag-medicine. Pero dahil idinidikta sa iyo ng ibang tao or hindi ko alam o parang sasabihin ay, bakit yan? Hindi naman hindi man yan. Dapat ito, kunin mo, ganito, ganyan. So, alam mo naman talaga sa sarili mo, Pisces, kung ano talaga yung tinitibok ng puso mo. Kumbaga yun yung sundan mo. Oo. As long as hindi mo naman ikakapamak tong mga bagay na to, wala naman akong nakikitang masama doon. And yun din yung ina-advise kasi sa'yo. Kasi andun eh. Di ba doon tayo mas efficient sa kung ano yung love nating gawin? Si yun nga talaga yung gustong-gusto mo. So, maaaring gusto mo yung medicine, iba yung kinuha mo, nag-architecture ka kasi yun yung dinidikta nila sa'yo, yun yung in demand sa ngayon, pero hindi ka naman masaya dun sa ginagawa mo, yung for the sake lang na okay, tatapusin ko to kasi ito na yung napili kong course, pero hindi talaga ito yung gusto ko. Di ba mas lalo tayong parang effortless in mag-glow ka talaga kung saan yung passion mo, saan talaga yung gustong-gusto mong gawin, na hindi ka magta-tire doon kasi nga, love mo yung ginagawa mo, di ba? Ganun yun. Halimbawa, sobrang hirap ng napuntang trabaho sa'yo. Pero dahil yun yung passion mo, minsan hindi mo na indahin na mahirap kasi alam mo, gustong-gusto ko to. Yun yung napipil ko na parang may potential ka dito sa path na ito and you should follow your instincts, your inner knowing. Sundin mo yung puso mo pagdating dyan. Kasi andyan yung powerful beginning and progress. So, kung ano man yung gagawin mo this week and nafe-feel mo, okay to, yan, sige, sundan mo lang yun. Kasi parang nakikita ko dyan, ang ginagawa mo siya, inspired action siya eh. Kasi yun talaga yung dinidikta ng puso mo. Okay, meron ka rin ditong Capricorn energy. Meron ka ring Gemini energy dito. Number 10, ayan, may nadagdag 51, 30, 54, 10. Tsaka number 2. Okay? Capricorn, Gemini, Aries energy. So, nakikita ko dito, pwedeng very focused ka pagdating ngayon sa iyong family. Pisces. So, nakikita ko itong week na to, pwedeng ang priority mo is yung family, quality time, no? Paglalaanan mo talaga. Baka kasi ito yung mga hindi mo, alam mo yon yung pwedeng napapabayaan mo lately. So, you will make sure na itong week na ito na maglalaan ka ng time para sa iyong loved ones, no?
O yan, may mga matters regarding sa bahay, sa family, and nakikita ko dito na magiging, ewan ko, may enjoy mo itong week na ito with your family. Pwedeng yung iba dito, may meron kayong reward, some kind of reward na na makukuha dahil naging kayo, masipag. Ayan. So ito na yung kumbaga katas or reward ng iyong kasipagan this week. Makukuha mo yan, may enjoy mo yan. O baka lalabas kayo family mo, treat mo sila, basta magbibigay kang quality time and ma-enjoy mo ito. May enjoy mo itong rewards ko. Ano mang mga rewards ito na pinaghirapan mo with the Queen of Pentacles. Ngayon, hindi lang yon, meron ka nga lang problem dito with the Ten of Swords. Merong ending. Pwedeng painful ending para sa iba sa inyo. O baka yung iba dyan, separation. Oo, yung iba dito parang sasadsad eh. Pag sinabi nating Ten of Swords eh. Kumbaga sa relationship, parang barko na lumubog. Hindi na parang hindi na hindi na maisasalba, ang laki na ng leak, parang ganun. So, lumubog na. Ayan. Ganyan yung energy nito. Something na mag-e-end kasi nga parang na siya, hindi na sitwasyon na hindi na mareremedyohan. Or kumbaga, alam mo yung gulong na ang dami ng tapal. Kumbaga, ang tagal nang nireremedyohan. Talagang bumigay na yun. Sabihin na natin, a situation na bumigay na talaga. Kaya nag-end. Hindi na talaga. Kumbaga hanggang doon na lang talaga yung kaya eh. Yun yung energy nito. There is collapse or yung sabi ko nga, failure. Nag-end na kasi hindi na talaga. Wala na. Hanggang doon na lang. Hindi na siya wala nang, kumbaga wala nang remedyo, nagawa na lahat, tapal-tapal na lang. Kumbaga matagal nang tinatapala. Bumigay na eventually. So may mga dito. Hindi ko alam kung nag-aalangan ka i-push itong gusto mo kasi nga hindi ko alam. Hindi ka ganun ka-sure. Pwedeng iba sa inyo takot kayo sa pagbabago or hindi nyo takot kayo dun sa magiging outcome, ayaw nyo makipagsapalaran, o parang ayaw nyo mag-take ng risk. Kaya pwedeng ganun. Kaya parang meron ditong something na hindi magpo-push through kasi mag-aalangan kayo. Parang ganun yung energy nyo dito. Kumbaga, ayaw mong kumbaga nag-iingat ka lang kasi hindi ka sure sa kung ano yung magiging outcome. Okay. Pwedeng may mga plans ka pero parang hindi mo na lang itutuloy, parang ganun. Kasi nga nag-alangan ka bigla o natakot ka sa pwedeng maging outcome. Naniniguro ka, ayaw mo mag-take ng risk, yan. O pwedeng nag-back out ka, ganun. Ano pa yung wait lang. Mga love life mo muna pala. Love life muna.
Pressure cooker. Ay, ano to? Ah, so matagal ka na rin siguro nagsasuffer, kaya naman pala bumigay ka na. Ito na yung time na bibigay ka na eh. Ayan na yung pressure cooker, ready to explode. So yun hindi ko alam kung nag-explode na, nag-e-explode sa ngayon, no, mag-e-explode pa lang, no? Kasi hindi ko naman kontrolado kung past, present, or future energies yun nandito. Marami sa inyo siguro sasabihin nyo, ay tapos na yan, pwedeng iba, okay, nararanasan ko yan ngayon. So, depende. So, isa-isip nyo lang guys, hindi ito personal reading, ano? Ayan. Pwedeng yung tapos na para sa iyo, sa iba nagsisimula pa lang o mangyayari pa lang. Okay? Surrender na talaga, ayaw na. O, hirap na hirap na. Sobra nang nasasaktan or nasaktan. Ito na nga yun, yung bumigay na Ten of Swords na sinasabi ko. So, related pala siya sa love life mo. O baka kay Gemini, baka kay Capricorn, or kay Aries. Ito patungkol. Basta, yan yung mga signs na meron dito. Wala na. Siguro i-give up mo na lang to. Surrender na eh. Kasi ano na rin eh. Sabi ko nga, di ba dito, yung parang gulong na ang dami ng tagpi. Eventually, bibigay din. Kasi nga, ang tagal nang nire-remedyohan na lang eh. Puro tapal-tapal na lang eh. Di ba yung tapal, alam naman natin na hindi naman talaga yun yung solution. Ano lang, may butas siya dati. Tinakpan mo lang. Parang ganon. So, kumbaga, tapos nagkabutas na naman sa ibang part, tatapalan mo na naman. So, ang nangyari parang puro remedyo. Kumbaga sa bubong, siguro mas sulit pa na bumili ka na lang ng bagong bubong na pamalit kaysa yung tapalan mo na lang ng tapalan yung mga butas na eventually, yung mga pinangtapal mo bibigay din yun. Okay? So, ito yun. Ito na yung situation na dumating na doon sa point na nasagad na. Hanggang doon na lang talaga. Napagod na. Pagod na kasi ayan eh. May pain, may hurting dito. Surrender na. Ayoko na, give up na lahat. Ginawa ko na. Yan. Mga paparating sa'yo, may older man, o pwedeng may senior citizen dito, kamag-anak man ito, romantic man itong connection na to or hindi. Someone na mas may edad sa'yo, basta. Oh. Older eh. Sinabi dyan, older. Oh, meron ding babae. Dealings or relationship with a woman with dark complexion or hair. O kung sino man itong woman na to, wala namang sinabing kung bata pa siya or mas may edad siya sa'yo. Wala rin sinabi kung kamag-anak ba yan or romantic. Obstacles to overcome, ayan. So, may mga challenges para sa'yo itong week na ito. Pero optimistic itong card na to. Ibig sabihin, mau-overcome mo naman itong mga problema mo kung ano man ito, Pisces. Okay? Yun naman ang pinaka-importante. May obstacles, pero mo siya. Mau-overcome mo naman. So, good pa rin. Good news pa rin yan. Tingnan na natin yung iyong mga closing messages or payo sa iyo. Yung unang message is know that today you are stronger than you were yesterday. O diba? Ang ganda nga. O, dahil dito sa ending na to, kinaya mo nga yan kahit gaano ka painful. Kasi painful ending itong Ten of Swords. O sabi nga dun sa quote, diba? What doesn't kill you makes you stronger. Yun. So, marirealize mo, kung malakas ka na kahapon, mas malakas ka ngayon. Dahil dito, ayan ma-overcome mo nga daw itong obstacles mo. So, ayan din yun. Life is full of choices. Choose wisely. Make choices that bring you closer to becoming the best version of yourself, which is ito, yung pag-follow sa iyong inner knowing and pag-follow sa iyong heart.
yung passion mo, yung binabanggit niyan kanina. Ayan. So, in order to, maging ikaw yung best version ng iyong sarili, importante yung mga choices na ginagawa mo, Pisces. Yun yung huhubog sa iyo. No? Kumbaga yung mga choices na yan dyan nakasalalay yung ikakahubog mo or ikakasira mo. So, importante na choose wisely every time. Peace comes from within. May you find the peace within your own patient heart. So, manggagaling sa inside. Oh, itong peace na sinasabi na ito. So, patience is the key. Yun yung susi para makuha mo itong inner peace. Magsisimula sa iyo. Okay, Pisces, ito yung mga mensahe para sa iyo. Sana makatulong sa iyo to. Don't forget to subscribe, like, follow. Take care. Babush.